Social media outrage is growing after a community cat named Ghost was fatally attacked by three huskies. Now, a volunteer group in McKinley is taking legal action against the dog's owner, pursuing an animal cruelty case in the fight for justice. Cats of McKinley, through one of its volunteers, Joy, speaks with us in today's episode. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. Social media erupted after a disturbing video showed a community cat named Ghost being attacked by three huskies. The incident sparked widespread outrage, with calls for accountability echoing from online platforms to mainstream conversations. Now, a volunteer group of animal welfare advocates in McKinley is taking action. With support from a partner organization, they are pursuing an animal cruelty case in pursuit of justice for Ghost. The group is called Cats of McKinley. On condition of anonymity, we speak with one of its volunteers, Joy. What is Cats of McKinley and what does it advocate? We are a volunteer group for McKinley Hill at McKinley West po na community cats. We advocate for taking care of community cats, Kapon for the community cats, and then Adopt Don't Shop, Break for Animals, and responsible pet ownership. So we're not a shelter or a rescue, pero we're doing our best po to help the voiceless whenever we can. As volunteers, they don't receive any salary or any form of financial gains for their advocacy. They in fact shell out from their own pocket if need be. With the support of online sponsors, they are able to sustain their feeding, kapon, and vet expenses. Yes po, wala pong bayad. Yung mga volunteers po namin, it's either resident po dito sa McKinley or mga employee po sa mga company po within the area. Recently, one of their community cats, known as Ghost, was attacked by three huskies. A witness rushed her to the vet, but she did not survive. Hindi po kami yung nakasaksi mismo, so meron lang po witness. So around 5 a.m., may mga messages po kami na-receive na may video po na sinishare. To sabi kung pwede daw po namin tingnan. So noong una, akala po namin parang ibang community cats. Hindi pa kami aware agad na community cat namin. Tapos kinonfirm ko po dun sa ibang volunteers, especially dun sa within the area. And yun nga po, na-confirm na isa siya sa community cat namin, which is si Ghost nga po. So ang nangyari daw po is around 12 midnight, around midnight sa McKinley West. Yung witness po, nakarinig sila ng sigawan ng mga tao. Tapos paglapit nila, nakita nila yung brown and white na husky, yung pinakamalaking husky po sa tatlo, na parang sinunggaban niya si Ghost. So bali, before the incident, si Ghost na po natutulog lang doon sa usual spot niya doon sa area. So bigla po siyang sinunggaban. Then after that, parang sumugod na din yung dalawa pang huskies. I believe nakawala po sa leash kasi makikita nyo dun sa video na after the incident, sinusuotan ng leash nung owner. So, ayun po. So, yung sabi po nung naka-witness is sila daw po yung kumbaga parang nagsaway dun sa husky para mabitawan si Ghost, kaya nakuha nila. Pero kung hindi po sila nagsaway, hindi po, baka po mas malala pa yung naging tama niya sa katawan and baka hindi na siya naisugod sa vet at least. Tapos after the incident, iniwan lang po ng may-ari si Ghost doon na nakahandusay po sa kalsada. Bali wala po siyang ginawa. So ngayon ang ginawa ng witness, una nag-post siya online kasi hindi nila alam ang gagawin. Nagtanong sila kung may makakatulong magdala sa vet. Bali in-instruct sila na dalhin dun sa VIP, which is yung pinakamalapit po na vet, dun lang din po sa area. So yun na, nadala pa naman po siya sa VIP pero hindi na din po siya nabuhay kasi yung damage niya po, bali nag-decide na po yung vet na humanely euthanize na lang po siya kasi bali yung may fracture po siya sa pelvis tsaka po sa ribs, bali broken po yung ribs niya, and then yung pancreas niya po na-rupture din and other internal organs due to parang penetration po ng pagkakakagat. So yun po yung kinamatay niya. So yun po, hindi na din siya na-save po. Joy's group is now working to gather enough evidence to build a case. A video uploaded by a concerned citizen is helping piece together what happened and bring the truth to light.
Hindi pa po namin 100% sure kung nakawala ba sila. Kasi bali, if makikita niyo po sa video, maliit lang po kasi yung lalaki na nagdala po dun sa dog. So, tatlo pong malalaking dog yun. Mukhang mas malalaki pa sa kanya kung nakatayo po yung dog. So, it might be na since nga agitated din yung mga aso, aggressive din sila. So, it might be na nakawala sila doon sa leash. Hindi pa po namin nakukuha yung angle na yon ng story kung nakawala po ba sila sa leash or kung hindi talaga nila nakalish. Kasi may mga sinasabi din po yung mga ibang employee tsaka volunteer namin sa area na may mga iba pa pong aso doon na hinahayaan lang ng mga amo nila, ng mga owner or mga nagdadala sa kanila na unleash po. May mga aso po talagang winowalk doon sa area na hindi po nakalish. So hindi po namin sure kung which of the two yung scenario that time. Bali may nag-reach out naman na po sa amin sa township na mag-send lang daw po kami ng report sa kanila and they will help naman daw po. So ngayon, inaantay lang po namin yung email from the police para kasi kailangan po ng report din from us para maka-action din po sila on their end. Cats of McKinley is working with the legal team of Biaya Animal Care to complete the requirements needed to file formal charges against the owner of the 3 huskies that killed Ghost. The cat had been sleeping in her usual corner when she was fatally attacked by the 3 dogs. We're working on filing a case. So, bali, we're currently working with Biyaya, yung legal team po ng Biyaya for Animal advocate. So, sa kanila po kami nakikipag-communicate ngayon to file a case. So, right now, hindi pa po siya na-file since we're still working with with getting the requirements. Regarding po sa owner, bali may mga leads po, may mga nagsabi ng information, pero since nga po, hindi pa napafile yung case, wala pang naumpisang investigation, so we're not 100% sure yet if sila po talaga. So yun, so ngayon po, we're gathering those evidence na mga sinend po sa amin and then we will check once po na-file namin yung case and then mag-umpisa na po yung investigation. Sila po yung unang nag-message po sa amin na yan nga po, if we need help, ganyan, they can help daw po. Basta yun nga, mag-gather namin lahat ng mga kailangang requirements. Amid mounting pressure from netizens calling for justice for Ghost, Joy and her team are feeling the emotional, physical, and psychological toll. Some online criticism has also been directed at the group, despite the fact that they are volunteers, balancing their advocacy with their own work and personal lives. Despite these challenges, Joy and her team remain focused on their goal, seeking justice for their community cat, Ghost. Even human po, threat din sila sa human kasi hindi mo naman nasasabi kung biglang tao na yung kagatin nila. Mas malaki pa sila sa tao, di ba? Huskies are generally known to be friendly and not inherently aggressive toward people or other dogs. However, they have a strong prey drive and are instinctively inclined to chase smaller animals. These instincts underscore the responsibility of owners to keep their animals under control at all times. The video circulating on social media is difficult to watch. Nagulat nga din po kami nung first time namin napanood kasi nga po sabi namin, akala ko po nung una parang nabuhay kasi nga parang ang next na update nung naka-witness is nadala pa nila sa vet kasi nga parang after that sabi nila hindi na din daw nakasurvive. How did Ghost earn that moniker? Joy shares Ghost's story. Hindi din kasi siya yung kumikilos agad kasi nga very parang timid siya na pusa, so parang nakaano lang talaga siya lagi. Dati nga po parang before daw sabi ng mga employee tsaka volunteer doon, kaya Ghost po yung naging pangalan niya kasi nakatago lang po siya madalas dun sa area. So recently lang din po talaga siya naglalalabas na doon. So parang nga po nakakalungkot na kung kailang nag-umpisa na siyang mag-open up sa mga tao sa paligid, tsaka po nangyari yun. So parang mas nakakalungkot po siyang isipin. As volunteers of Cats of McKinley, how challenging is it for Joy and her fellow animal lovers and advocates to sustain their advocacy? Lahat po ng volunteer namin, mga full-time employees, pag may mga time na kailangan namin magdala ng mga cat sa vet, it's either for check-up or for emergency, may mga time na hirap po kami makakuha ng available na tao. Kasi especially pag emergency, for example, sa gabi nangyari yung insidente, so hindi po namin sila agad ma-actionan, which is one example din po is yung nangyari kay Ghost kasi hindi po agad kami naka-action ng within that
time din po kasi it's either tulog na po yung mga volunteers o yung iba naman po ng mga panggabi is nasa work. So yun po yung isa sa challenges. Tapos isa pa po is yung funding. Bali last year lang po kami nag-start na mag-ask din ng donation kapag po may mga kailangan kami ipag-vet ng mga pusa. Tapos yung Kapon Drive po namin, lahat po yun is sagot po nung may dalawa po kaming volunteer na shoulder po ng mga pinapakapon po namin monthly or every other month po. So bali yun po ang mga challenges kasi minsan may mga emergency case na medyo malaki yung or may mga vet po kasi nang humihingi ng down payment bago mo ma-admit yung pusa. Hindi po kami agad especially kung wala pong mabubunot agad na funding kasi syempre bukod naman po sa animal welfare, bukod sa pag-volunteer namin, kumbaga may mga sarili din po kami expenses, so hindi din po kami agad makapaglabas ng pera, yun po. Despite their stress and challenges, what keeps them going in their volunteer work for McKinley's community cats? Siguro po sa akin and for the other volunteers as well, yung nag-inspire po sa amin is yung true love for the cats and kasi minsan may mga stray dogs din po na napapaligaw dito sa area. So yung true love, kasi kung totoong animal lover ka, hindi mo po sila matitiis eh. So yun nga po, siyempre may mga times na parang napapagod ka din or may mga personal issues ka din, pero pag nakita mo na yung mga pusa, hindi mo na sila matitiis. Especially pag may mga pusa ka kasi to be honest po, mas marami po yung pusa namin na as in malalambing po talaga. So kapag mag-feed ka sa kanila, lalapit sila sa'yo, kay kiss-kiss, kakandong sa lap mo, ganoon. So parang, tas kapag nakita ka na nila dahil kilala na nila na ikaw yung nagpapakain sa kanila, sumasalubong na po sila, ganyan. Tas excited sila na makita ka kapag feeding rounds or kahit hindi mo feeding rounds, kapag napapadaan ka dun sa mga area na nandun sila, alam na nila na ikaw yun na ikaw yung nagpapakain sa kanila. So para po sa nakakalambot po ng puso yun. Tas regarding sa mga kapon, so it benefits them po so much kasi yun nga po, it will prolong they can live a healthier life kapag po nakapon sila. So kaya po isa din po sa advocacy namin na mapakapon sila, bukod sa ayaw na po namin silang dumami kasi nga syempre mahirap din naman pag sobrang daming hinahandle na cats. Pinapakapon din namin sila and kawawa din po kasi yung mga kuting na pinapanganak, yung mga bagong kittens na pinapanganak kasi hindi po lahat nakaka-survive kapag sa streets ka pinanganak. Have there been moments when Joy considered stepping back from her role as a volunteer with Cats of McKinley? Ako po personally, meron na din po kasi parang, for example, last year meron po kaming mga community cats na hindi na talaga sila pwede outdoors. Tapos even if we're asking for help na sana may makapag-foster sa kanila kasi hindi din po namin ma-accommodate kasi may mga volunteers po kami na puno na din yung unit nila for foster. So parang ang hirap din po minsan emotionally na i-handle na hindi mo mabigay yung nararapat na kalinga para sa kanila. May mga times po na ganun, tsaka pagka po sunod-sunod yung like recently, though wala naman po ako na-feel ngayon na gusto ko mag-give up, pero recently after what happened to Ghost, may dalawang pusa na naman po kaming namatay din due to hit and run naman po. So parang sunod-sunod sila. So parang nakaka-down, nakaka-dishearten. Pero sa ngayon naman po, hindi naman sumasagi sa isip ko na I will give up on this. So parang yun na nga lang po, iniisip na lang namin is doon sa mga cats na nawala due to like those accidents na pwede namang maiwasan. That's why we're working hard for the other community cats that's still here. With their busy schedules, the group has limited capacity to organize fundraising and adoption events. Still, beyond feeding, adoption, and CNVR efforts, or catch, neuter, vaccinate, and return, Cats of McKinley also leads information campaigns on animal welfare in schools and other institutions in the area. As much as we want to po, parang minsan nasa idea ko na siya na ang sarap siguro pumunta dun sa kagaya ng mga ginagawa ng ibang group na nakakapaglagay sila ng pwesto sa mall para makapagpa-adapt, pero wala po talaga kaming time for that. Lahat po talaga
full-time employees, so hindi po kami makapag-plan ng ganun. Ngayon po pala, yung ginagawa naman namin is dito sa community, like yung mga schools po na malapit, may mga nagre-reach out po sa amin na mga students, saka po yung teachers. So minsan nag-feeding walk po kami dito sa area with the students, tapos nagbibigay po sila ng mga cat food as donations. May mga ibang employee din po na nagme-message sa amin na kung pwede po ba nila, pwede ba silang samahan to feed the cats, ganyan. Tapos magdo-donate po sila ng cat food. Nagkaroon kami ng talk din earlier this year with the students. Sa volunteering po and how this community works and help the cats. A recent case has raised alarm after a viral video showed minors in Tarlac abusing stray cats, placing them in a sack, and repeatedly striking it, sparking public outrage. Animal welfare advocates stress that teaching compassion at an early age is essential, noting that how children treat animals often reflects how they learn to treat others. Like children, animals are vulnerable and deserve care and protection. Kahit nagmamiyaw-miyaw lang sila, pagkausap mo sila, para silang sumasagot sa'yo, ganun. So, nakakaintindi po sila. How many community cats do they currently feed in McKinley Hill and McKinley West? Yung community cat po namin for McKinley Hill and McKinley West combined, siguro nasa 200 to 200 plus po. Minsan may mga marireceive kaming report na may sipon yung ganito or hindi makakain si ganitong cat, pero hindi po namin sila madala agad-agad sa vet kasi nga po, alam po namin pag dinila namin sila sa vet na malaking gastos po siya kasi hindi po talaga barya-barya lang ang gagastusin mo kahit sa visit lang, kahit check-up lang sa vet, lagi pong libo siya umaabot. To help cover expenses, Cats of McKinley sells merchandise through its Facebook page. Meron po kami, bali kaka-open lang din po nung second batch namin. Dapat po i-open namin siya prior pa dun sa nangyari kay Ghost. Dahil dun sa nangyari sa kanya na postpone. So, nag-add din po kami ng t-shirt to commemorate Ghost. So, sinali po namin siya sa merch po namin ngayon. Who are the community cats that have become crowd favorites, and why do people love them? Joy speaks fondly of Brownie Wilson, Mrs. Sam, and Chi-Chi. Bali, may mga cats po kami na-adapt na po kasi sila last year. So, sila po yung mga favorite. Meron po kami si Brownie Wilson. Bali, nag-viral na din po siya sa TikTok before kasi doon po sa area niya, lagi siyang na-spot ng mga employee na nakatihaya sa gitna ng araw, sa gabi, nakatihaya siya matulog. Taba-taba niya po, na kulay orange na cat. May mga nag-video sa kanya, tapos nung pinost po sa TikTok, nag-viral po siya. Si Sam naman na favorite din ng employees kasi naman, masungit siya kapag ipipet nila na nangangalmot siya. Pero tawan-tawa pa rin sa kanya yung mga kasi nandun lang siya dun sa area niya, tapos lagi din silang binabate kahit na hindi nila mahawakan. Si Chi-Chi naman po, bali sa may Sci-Hub siya, so favorite po siya ng mga empleyado sa Sci-Hub. Siya po yung, may time po na siya lang yung naiiwan na community cat doon kasi naampo na po lahat ng community cat doon sa area. Tapos yun, balang siya na yung naging princess. Ang tawag po ng mga taga Sci-Hub sa kanya ay prinsesa ng Sci-Hub. How does the group manage schedules for feeding, CNVR, and emergency veterinary visits? May 5 po kami na areas, tapos iba't iba po yung feeders sa area every day. So meron pong iba na ilang beses sa isang linggo nag-feed, meron na mga isang beses lang sa isang linggo po. So depende kung kailan yung schedule na available. So the usual time po ng feeding is either morning or sa afternoon po, mga after ng sunset. So hindi na masyadong mainit. So it usually takes like 1 to 2 hours per feeding area po na mga nag-feed. Regarding vet visit naman po, so bali nga po ngayon, so ginagawa namin is kapag may cat na may sakit, so pinapost po namin online muna. If hindi naman emergency, or kaya pang mag-post kami online for donation. If may mag-donate po para ma-add lang po dun sa vet bills, makabawas po dun sa gastos nila. Minsan ako po yung nagdadala, minsan may iba din po kami mga volunteers na nagdadala sa vet. So bali, meron naman pong vet dito na mga 10 minutes away lang via Grab. So doon na po namin dinadala yung mga community cats. Kasi yun, pag emergency po,
minsan nagpo-post po kami sa group kung sino available na dalhin yung cat sa emergency if ever. Cats of McKinley follows a careful adoption process to ensure their cats do not end up in the wrong hands. May adoption process po kami. So, bali ngayon po meron kaming Google form. May form po kami na fini-fill outan muna nila to check if they are committed. Tapos nanghingi din po kami ng information para in case we need to check on the cats. So, alam namin kung sino yung kukontakin, personal information nila. Tapos, chine-check po namin kung ano yung living situation nila para makita din namin kung ano ba yung magiging buhay ng cat kapag naging indoor na sila. Prepared ba sila sa mga gamit for the cats? Prepared ba sila if ever na they need to travel? Sino yung magbabantay sa cats? Willing ba silang mag-shoulder ng mga vet bills, ng mga pa-vaccine, ganun. If hindi pa kapon, willing ba sila na sila yung magpapakapon? Hindi siya basta palamuti lang, na nagustuhan mo lang kunin. Tapos kapag hindi mo na kayang i-sustain, either pababayaan mo or ibabalik mo sa community, which is masakit po yun para sa cats kasi especially kung nasanay na sila sa loob. Tapos dahil lang hindi mo na kayang mag-alaga, ibabalik mo sa community or sa labas, iiwan mo kung saan. While the group promotes adopt, don't shop, placing cats in homes remains a challenge, with only a few adopted each year. This shows the importance of kapon or neutering to help manage the cat population in McKinley. Joy says there are months when no cats are adopted at all. Wala po kaming average per month kasi may mga months po na wala. Late last year po, medyo madami po yung nag-adapt po sa mga community cats. Pero after that, siguro ngayong year po, meron na kaming na-adapt na mga 3 pa lang po. This year yung na-adapt po na cats. So wala po kaming average per month kasi may months talaga na wala. Kahit mag-post kami na this cat is for adoption, wala pong nag-i-inquire. Joy also laments that foreign breed cats are adopted more easily, while puspins often struggle to find homes. May mga cats recently na may breed po na hindi namin alam kung ano nangyari sa kanila. Pinakawalan ba sila, iniwan, nakalabas, hindi po namin alam. So nung sila po yung pinost namin, ang dami po agad nag-PM na sila na lang yung kukuha sa cats. Siyempre, gusto namin mapabuti yung buhay ng buhay ng cats, kahit pa may breed o wala. Pero nakakalungkot lang na ang dami naming pinost na mga puspin, pero wala nag-inquire sa kanila. Tapos nung nag-post na kami about sa cat na may breed, biglang ang dami pong DM na akin na lang, kukunin ko na lang, ako na mag-aalaga kung walang kukuha. Dogs din po, ganun din yung nangyayari. Ang dami nating aspin. Pero makikita mo, like dun po sa scenario ni Ghost, may breed din po yung aso na nag-ano sa kanya. Cat dumping is also a recurring problem in the McKinley community, often involving very young kittens. Without their mother, neonatal kittens have very low chances of survival as they rely on her for warmth, nutrition, and protection in their first weeks of life. Isa po yun sa challenges na kinakaharap namin sa community kasi hindi mo naman malalaman kasi alam nila kung kailan sila magdadump eh. Alam nila kung kailan yung walang nanonood sa kanila or talagang careful sila kung saang area nila iiwan yung mga pusa. Especially po dun sa McKinley West kung saan po nandun si Ghost. If you will look at the area right now, sobrang dami pong kittens na dinump recently. Minsan po sa isang linggo, 2 scenario na may mga bagong dump na kittens. Tapos nung nakaraan po dito sa McKinley, 4 na orange na kittens. As in, neonate pa po yung mga kittens. Hindi pa mulat yung mata nila na iniwan po sila doon sa area po. So bali, ang ginawa po namin, nagsalit-salitan kaming feed sila, syringe feed sila. Kaso one day po, pagpunta namin doon sa area nila, wala na po yung mga kuting. Hindi na po namin alam kung may kumuha po sa kanila o ano nangyari po sa kanila. Pero yun po, challenge po sa amin yung mga, it's either kittens or mga cats na may sakit. Yun po yung, minsan magugulat ka na sa area na ganyan. May na-receive po akong message na nag-ask naman siya, nag-ask naman siya at least kung pwede niya daw iwan sa feeding area namin yung 4 na kuting kasi parang may nagtapon lang din daw dun sa bahay ng kaibigan niya. Malapit daw sa kalsada at may mga aso din daw dun sa area. So sabi ko na lang, we do not recommend na
ilagay nyo sa feeding areas namin yung kitten kasi it will just hurt the community. And hindi din natin alam kung magsusurvive sila dyan. Kasi yun nga, yung mga pusa nga na nasa loob na ng bahay, kapag nanganak sila, yung kittens hindi pa 100% sure na magsusurvive. Yun pa kayang iwanan mo sa labas. Yung pa kayang iwanan mo na wala silang cat parent, wala yung cat mom nila para i-feed sila, i-breastfeed sila. Mas malaki yung chance na hindi talaga sila makakasurvive. Sobrang dami na pong scenario na hindi nakasurvive yung mga kitten. From Joy's perspective, how can ordinary citizens help prevent animal cruelty? Siguro po right now with what happened to Ghost, ang message lang po namin is let's be more vigilant with the people around us. So if ever po na meron silang makita na animal cruelty, it's either yun nga po yung kagaya ng nangyari kay Ghost or kahit yung tao lang na nakakita sila na sinasaktan yung aso or pusa or other animals pa, report it po kahit sa barangay, i-report nila, secure evidence and then report it to the barangay and then we can ask help from the animal welfare groups like Biyaya po to seek justice if ever. Para po kasi if ever na nakita mo lang at pinagpawalang bahala mo lang yung nangyari, mauulit at mauulit siya. Hindi siya matatapos. The cycle continues po. Joy calls on the public to speak up for voiceless animals. She says even small acts of kindness, like providing food and water, can make a meaningful difference for strays and community animals. Let's be the voice for the voiceless. Kasi hindi naman yung mga community cats, mga stray dogs, stray cats, and other stray animals, hindi naman po yan makakapagsalita kung ano ang nararamdaman nila kung ano ang current situation nila. Tayo po yung makakakita nun. If ever na may nakita kayo na pusa or aso sa daan, lagi po namin sinasabi na if you can give them fresh water, that would be meaningful to them already. Kung wala po kayong pagkain during that time, pero may tubig po kayo nabibigay sa kanila, lalo po ngayon, summer na, madami pong mga hayop ang nahi-heat stroke. So parang yun po yung ano namin na at least give them fresh and clean water and at least they will survive with that. And also po regarding naman so ngayon po kasi yun nga po yung animal welfare po sa Philippines, medyo malayo pa po yung lalakbay natin para talaga ma-ensure na yung mga strays natin or even hindi strays, kahit mga alagang aso or pusa na ng mga tao, minsan nakaka-receive pa rin sila ng cruelty sa loob ng bahay. Kung nagro-roam sila, kung indoor-outdoor dogs or cats sila, sa community din nila, mga kapitbahay. So sana po mas mapaigting pa yung animal welfare and magkaroon po tayo ng mga, yun nga po, kung kaya pong bigyan ng budget yung animal welfare sa Pilipinas, more budget pa po sana. Sana po magkaroon ng parang kahit desk yung yung animal welfare sa bawat barangay. So yun po yung parang pwede doon mag-umpisa step by step hanggang sa maging aware na lahat. Kaya minsan nagre-resort hindi po natin masisisi yung mga tao minsan. Kaya nagre-resort na lang sila sa pagpapaviral, pagpo-post online ng mga ganong situation. Kasi nga po, kulang din sa suporta ng government. And yun nga, if ever mag-report sila sa barangay or sa police stations, sabihin, ay wala kaming alam dyan, hindi namin alam kung anong gagawin dyan. So parang madi-discourage na po yung mga tao. So ang ginagawa na lang po nila ay trial by publicity. Yun na lang po yung nangyayari madalas. As the push for accountability continues, Cats of McKinley hopes this case will spark change, not just for Ghost, but for all community animals left without a voice. For them, justice for Ghost starts here. If you witness animal cruelty, don't stay silent. Document it, report it, and help the animal if it's safe to do so. Those with information on Ghost's case are urged to reach out to Cats of McKinley. Your voice can help deliver justice. This has been Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices on Capital 104.3.
This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3